Good evening, sir. Good evening, everyone. So, this is my report of my 3D molecular structure, which is tin. So, the element tin is Sn. So, post-transition metal. Tin is a chemical element with the symbol Sn from Latin stannum. So, siyang iyang molecular, sir. So kaniyang sa tunga diya mo niyang base. So kani mo niyang base, mo niyang tin, then kaning yang mga parts din kaning gagmay mo nang iyang parts sa bromine, which is ang gabuo sa full nga kuan sa tin, full molecular structure. So characteristic of the tin is known for its silvery white luster, softness, and malleability. It is one of the earliest metals known to humanity. Pivotal in the Bronze Age. So, sa una pa ang kwan, ilado na kaniyang ang tin nga material sa panahon pa sa Ice Age o katong mga sinaunang tao. So, a tale of two structures, natay duha ka klase sa tin, ang alpha tin o beta tin. So, ang alpha tin is also known as gray tin. It is stable below 13.2 degrees Celsius. It is non-metallic, brittle, and acts as a semiconductor. So, duha ka klase no sa tin. Ang kadua is beta tin, also known as white tin. Stable at room temperature. It is metallic, malleable, and ductile. So, naay kanang napod sa transformation sa kanang tin. The shift between these two crystals is draft involving a 27% volume change known as tin. So, muna ang iyang transformation sa tin. Duha ka buo kanang alpha tin ug beta tin. Alpha tin, diamond cubic. So, naay part sa alpha tin sa diamond cubic, which is the covalent bonding. In its alpha form, tin adopts a diamond cubic crystal structure identical to silicon and germanium. So, ang iyang structural details or structure details is each tin atom is covalently bonded to 4 neighbors o upat ka buok silingan. Muang yang mahimo sa cube. So, this rigid lattice creates a bond gap approximately 0 eV, making it a semi-metal or zero gap semiconductor. So, ganina ang alpha tin o beta tin. Ang alpha tin wala siya ay nasa semiconductor pero dikit sa isa kay zero gap man siya. Like po to ang beta tin nasa gap na bisag gamay lang. So ang beta tin and its metallic bonding at room temperature, the structure collapse into body-centered tetragonal lattice. This is a distorted cubic structure compressed along one axis. So metallic bonding sa beta tin is body-centered kisa naa sa tunga-tunga. Murag sa tunga ang iyang source. Then yung iyading mga distorted cubic nito sa kilid mo nang mubuo siya og kanang cubic molecular structure. And its implication is this structure allows for delocalized electrons, giving white tin its metallic conductivity and malleability. It is significantly denser than the alpha form. So, ang paras gina ang katong alpha tin is which is katong zero gap siya sa semiconductor. Then ang beta tin pod which is tetragonal is mas denser siya sa alpha tin form or alpha form. So the 10 pest phenomenon.
Structural instability. So naay duha ka klase no sa katong the thin paste phenomenon, which is structural instability and volume expansion. So which cooled below 13.2 degrees Celsius, metallic beta-tin spontaneously attempts to rearrange into the brittle alpha-tin structure. So ma-arrange ang structural instability sa katong tin paste phenomenon is mo dikit gid siya or mo arrange siya pag maadto na sa alpha tin structure. So volume expansion, since alpha tin is less dense, this transformation cause a volume expansion of about 27%. So lahi gid para sa ginano sa gingon ako katong ang alpha tin o beta tin lahi gid na siya, mas denser ang alpha tin sa beta tin. So this internal stress causes the metal to crumble into gray powder. So kani murag ang pamagi ani kay which is kanang murag mahimo sa powder. So kanang murag action na sa kung sa putaw pa na siya murag taya na kay mahimo naman siya kanang crumble. So historically damaging organ pipes and buttons in cold climates. So kung ang sa metals is mo taya siya pamagi sa tubig, ang kaning tin mo crumble ni siya or murag mo gabok siya pamagi sa kanang bugnaw nga panahon. So naatay kanang applications of and properties. So naitulo ka klase no, soldering, plating and alloys. So ang soldering, due to its low melting point and metallic structure, tin is the primary component of solder for electronics. So ang pamagian ning solder kay which is kanang murag effective gisa sa pamagi sa kanang mga kuryente ug sa wire pa na siya, mura na sa kanang copper yung mga electronics, parang kuryente mo subay gisa sa iyang agianan. Dayon ang ikadua is plating. Tin protects steel from corrosion. Example, tin cans, because it is non-toxic and resistant to oxidation. So ang plating pamagi ani kay kanang ang steel niya sa lata or putaw dili kisa dali nga mo taya. So dili mabasa siya, dili siya mo mga taya ditso, maabot pa na sa mga pila ka adlaw, pila ka semana, depende po na sa iyang environment o asa sa nabutang. Pero ang kaning plating mo gini siya ang ga prevent sa taya nga mo mukatag sa lata or sa tin. And the last is alloys. Combine with copper to make bronze, one of the most historically significant molecular mixtures. So ang alloy no, kanang parehas sa kanang mga body sa bike yan na mga alloy, which is kanang anti-rust gid kayo siya. So ang alloy kay gi-combine na siya sa copper o bronze. So ay dili gi-combine ang copper og alloys para mahimog bronze. So mo kani yung pinakakaraan nga pamaagi sa pagmix sa molecular structures or mixtures along the molecular, so mga karaan para sa kanang sa unang panahon kanang mga gira na mga pusil nga kanang anti-rust mo nang ginagamit. Alloy man na sila, mga shiny kay murag aluminum bitaw nga putaw dagko kayo kana sila. Mo nay example sa kanang alloy nga ginagamit sa panahon mo nang ginatawag siya nga historical molecular mixtures. So and that's for
my molecular structure report. This is Mark Nathaniel Gaberza Andres from BSMA 1B.